ang pagkakasundo-sundo. Pagkat ang higit na binibigyan natin ng pangunahin ay ang maipahayag at maipakilala sa lahat na si Jesus ang tagapagligtas. Dito tayo dapat may pagkakasundo-sundo at pagkakasundo. Kalawa, magbuklod tayo ng isang pag-ibig. Pakinggan po natin Pedro. Sa unang Pedro, kabanatang 4, talatang 1. Magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapali ng maraming kasalanan. Ito ay lalang makikita natin sa ating mga magulang, sa ating nanay, lalong-lalo na. Ang kakulangan ng kanilang anak ay hindi makikita dahil sa pag-ibig. Sa iglesia ay matatagpuan natin ang iba't ibang ugali. May mabait, may masyado maramdamin, may palangisin, may sobrang mahal ang paglipid. Subalit kung matututong magmahal tulad ng nais ni Kristo, hindi mapupuna ang kahinaan ng kapwa. Hindi ang mga ito ay dapat na mahalin. 3, maging sa kayo sa puso at diwa. Lahat tayo ay naligtas lamang sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya walang dapat na magmapuri. Kaya ang dapat nating maging layunin ay maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi ang ating sarili. Hindi ang pagkasalan. O ang samahan. Dito, kinakailangan tayo magkaisa. Sa puso at diwa. Lahat tayo ay bahagi lamang ng kanyang katawan. Mahalaga ang naging nasipag. Lalo-lalo na sa gawain para sa Panginoon. Sapagkat may pangako siya. Siya na ang nagpapagal na ginagawa para sa Panginoon. Siya na nagpapagal na gumagawa para sa Panginoon ay hindi nawawala ng saysay. Lahat tayo ay sinasalooban ng talento. Sabi ni Pablo sa Efeso 4, ang bawat isa sa atin ay sinigyan ang panging kalooban. Gayon, bukas na sinigyan ng Diyos. Ginawa niya ito upang handa sa paglilingkod ng lahat. Hindi lamang para sa mga tao na may kakayanan makapaglingkod sa Panginoon. Kung hindi, ito ay para sa lahat. Ang kaloob na sinagkaloob sa atin ay upang maipaglingkod sa ikaunat ng kanyang iglesia. Kapag hindi natin ito ginamit, ito ay maaaring kalawangin. Nawala ng saysay. Kaya napakalaga na maging aktibo at maging makita.